from every trial. This form will rest beneath the sun. I'll drop the cross of self-denial and enter in my home with God. I'm going there to see my Savior, who shed for me his precious blood. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. The peace of God surpasses all that I can understand. It keeps my heart and mind secure in Jesus' loving hand. When all around me falls apart and fear consumes my soul, sweet thoughts of peace assure my heart that God is in control. When every breath conceals a sigh and unshed tears increase. 7 o'clock na po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting virtual. Welcome po sa bawat isa. Available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live sa mga hindi po makapasok sa ating Google Meet. Medyo mahina po ang signal natin. Ano po? Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod sa gabing ito. Malaking kagalakan po sa amin na bawat linggo, palagi po tayong magkakasama. Isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng gawain ito. Purihin po ang Panginoon, palagi po tayong merong mga bisita. Kaya naman, salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, mga kakilala at bagong nakikilala. Kaya naman, hamon ko po sa ating mga bisita ngayon, kung kayo po ay bisita ngayon, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa din po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para naman po muli niyong mabalikan ang mga nakalipas na gawain, ini-encourage po namin kayo na mag-join sa ating group sa Facebook. Ang pangalan po niya ay C4 Hope Meetings Group. Ayan, kagalakan po kung kayo po ay magko-comment doon, even your prayer request, kung meron po, sabihin nyo lamang po sa amin at kagalakan po na isama namin kayo sa bawat araw naming pananalangin. Maraming salamat po. Bilang pasimula, nais ko pong simulan sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ang familiar verse po sa atin, sabi po sa Hebrew chapter 6, verses 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon po, hinihilingan ko para bumati sa bawat isa ang Missions Department Head, Kuya Lito Aguinaldo. Pagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa patuloy na pakikibahagi sa gawain na ito. Welcome po sa Virtual Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Department at patuloy kami nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos at sa ating mga tagapangunang elders, tech support, mga partner churches sa ECC, Ambulong at dito sa C4. Sa iba't ibang kaparaanan po,
na nakakasama sa ministeryong ito sa paghatid ng tunay at tiyak na pag-asa mula sa Diyos sa kanyang mga salita. Hangad ko po na patuloy na makasumpong ng katatagan, kagalakan at malinaw na mensahe ng bawat isa sa ating pagsama-sama ngayong gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Lito, sa iyong pagbati. Sa pagkakataon po ito, nais kong ibahagi. Ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? HOPE po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 HOPE Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya't sa bawat isa na narito, wala po kami ibang dalangin kundi ang mahamon po kayo. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung wala po natin, sabayan po natin, kalooban mo'y sundin. Amen. Salamat sa magandang mensahe ng awit. Marapat na sundin natin ang kanyang dakilang kalooban. Ngayon naman, tayo po ay makakarinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Ate Rachel Managelod at susundan po ng Ministry Through Song ni Ashley Aguinaldo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Ate Rachel Managelod, asawa ni Kuya Danny, na kasalukuyan pong naninirahan
sa San Isidro, Angadanan, Isabela. Ako po ay aktibo noon bilang isang Kristiyanong kabataan sa Full Gospel Church sa Quezon. Nagsimula po ang aking pagkakilala sa Panginoong Hesus taong 2000 dahil po sa Daily Vacation Bible Study na ginanap noon sa aming lugar. Akala ko po noon ay may maayos akong relasyon sa Panginoon. Subalit nalaman ko po na bilang isang Kristiyanong kabataan kung tawagin noon, ay may mga mali po akong nagawa. Ang pansariling kagustuhan ko po ang lagi kong nasusunod. Na pagkakatapos po ng mga gawain sa church, ay nauubos ang aking oras sa pakikipag-fellowship sa aking kapwa kabataan hanggang umaabot na po ng gabi ang pag-uwi ko sa aming bahay. Hindi ko po namalayan na hindi na po pala para sa Panginoon ang paglilingkod na aking ginagawa, kundi para na lamang po para sa tao at sa sarili kong kasiyahan. Sapagkat masaya lang po ako kapag nasa simbahan. Dahil doon ay marami akong nakakausap at nakakakulitan. At kapag umuwi na po sa bahay ay walang oras na makipagbanding sa aking inay. Hindi ko man lamang po noon na ibahagi ang mabuting balita na aking napakinggan patungkol po sa kaligtasan. Naging kaisipan ko rin po noon na dahil anak ako ng Diyos, ay ibibigay po niya ang lahat ng aking ipapanalangin sa Kanya, na walang imposible sa Diyos. Masyado ko pong minamadali ang mga bagay-bagay noon na gusto kong makamit. Hindi rin po ako marunong maghintay sa kung ano ang plano at kalooban ng Panginoon sa akin. Taong 2018, nagsimula po kami ng aking asawa na sumimba sa komunidad ng C4 sa pagyaya po ni Kuya Lito at Ate Fe. Biyaya pong maituturing na sa pagsimula po ng aking buhay may asawa ay niloob po ng Panginoon na maging miyembro po kami ng C4 community. Sa tulong at biyaya po ng Panginoon ay nalaman ko ang mga maling katuruan na aking pinanghawakan magmula po sa aking pagkabata. Ang salitang walang imposible sa Diyos ay napalitan po ng mga katagang kung loloobin at sa biyaya lamang ng Panginoon. Na sa kabila po ng mga pagkukulang at pagkakasala ko noon, aking kabataan ay naranasan ko po ang biyaya at habag ng Panginoon. Natutunan ko po na ang pagiging isang mananampalataya ay makikita sa uri ng pamumuhay, hindi lamang po sa araw ng linggo o kapag nasimbahan. Ang higit pong mahalaga ay kung sino at ano ka sa iyong tahanan, sa eskwelahan at maging sa lugar na iyong pinagtatrabahuhan. Matatawag po na para sa Panginoon ang iyong ginagawa kung hindi pang sariling kagustuhan ang nasusunod sa iyong buhay. Kaya naman, naging hamon po sa akin ngayon, lalo pat malayo na po ako sa aking inay at mga kapatid, ay kung paano po sila mababahagi na ng mabuting balita ng Panginoon. Nagpapasa po ako through messenger sa aming family group chat ng patungkol po sa mga lesson at verses na aking natututunan sa mga napapag-aralan po online sa C4 community. Naipabasa ko na rin po sa aking inay si Juan Mabuti, maging ang paglilinaw na walang ibang daan patungo sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Bagamat isang deboto at aktibong lingkod ng simbahan ng aking inay doon sa kanyang pinangahawakang pananampalataya, tanging sa biyaya lamang po ng Panginoon ako aasa at magtitiwala upang mabuksan ang kanyang puso at isipan sa katotohanan. Mabiyaya po ang Panginoon sapagkat napalayuman po kami ng aking asawa sa aming pamilya, mga kaibigan at kapwa mananampalataya sa Batangas ay tunay pong tapat at walang hanggan ang pag-ibig niya. Hindi po dahil sa aking mga gawa, kundi dahil ang Diyos ay mabuti. Sa pamamagitan din po ng Berean Guide na naging pabaon sa akin ng C4 community, ay biyaya rin pong nakakapagpatuloy ako sa pagbabasa ng Biblia. Sa akin pong paglayo sa itinuturing kong comfort zone, nais po ng Panginoon ang aking paglago. Nasusulat sa 1 Pedro 1 verse 14 to 16, bilang masunuring mga anak,
huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Muli po ay magandang gabi, sa Diyos po ang papuri. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain have a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plans. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I'll understand your purpose and my thankful heart will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Amen. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Ate Rachel, salamat sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon. Malayo man ika nga malapit pa rin sa biyaya ng Panginoon. At maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog ni Ashley. Ngayon po ay handa po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Brother Rex Mendoza. Kapag atin pong tinitignan ang mga lumipas na mga taon, makikita natin na ang Diyos ay Diyos na mabuti, siya po ay Diyos na tapat, na hindi tumitigil ng kanya pong pagbibigay, pagpapala. Siya po yung gumagabay sa atin.
Lagi siyang nandoon at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Maraming salamat, Ashley, sa napakagandang mensahe ng awit. At ganoon din naman, pinasasalamatan natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid na Rachel. Nalayo man sila, nandun po sila sa Ilocos, ay ang Diyos sa kanyang kabutihan ay patuloy na nagbibigay ng magandang ugnayan, patuloy na nakapagtulungan sa pagmiministeryo. At salamat sa iyong patutuon na ang pagkilos ng Panginoon upang linawin ang kanyang katotohanan ay lumikha ng malaking pagbabago sa pananaw at sa pamumuhay. At kaisa mo kami, Sister Rachel, sa pananalangin na ang iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan ay mailapit sa kaharian ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at ngayon pong gabi, kagaya ng ating ginagawa, tayo po ay dudulog muna sa Panginoon sa pananalangin at atin pong ipapanalangin ang ilan pong mga kahilingan na naipaabot. Ganoon din ang kalalagayan ng iba po nating mga kapatid at nakakasama sa mga pagtitipong gaya nito. At tandaan po natin sa atin pong bawat paglapit sa Panginoon, hindi po niya tayo itinataboy. Siya po ay nakikinig sa atin at siya po ay dumidinig ng atin pong bawat pagtawag sa Kanya. Sadali po tayong manalangin, tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Aming Panginoon, ngayon pong gabi, nagkakaisa kami na inyo pong mga anak upang dumulog sa iyo. Kami kumikilala na kayo po ang nag-iisang Diyos sa buhay, kayo po ay walang katulad, kayo po ang Diyos na tapat doon, ngayon at magpakailanman. Kayo po ay makapangyarihan, Panginoon. Kayo po ay may napakagandang layunin sa buhay ng bawat isa sa amin at maging sa mundo po na ito. Kayo po lamang ang aming pinagtitiwalaan, kayo ang aming lakas, kayo ang aming pag-asa, at kami po ay nagpapakumbaba. Aming kinikilala na makalalapit po lamang kami sa inyo dahil sa aming Panginoong Jesucristo na nagligtas po sa amin. Ngayong gabi kami nagpapasalamat na maaari po kaming dumulog at dalhin sa iyo ang aming mga kahilingan bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Ipinapanalangin po namin ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman, ang aming mga kamanggagawa, si Pastor Dan Aranas at ang amin pong Kuya Bonnie. Kami nagpapasalamat sa nakakaranas po sila ng pagbabago para sa ikabubuti at dalangin po namin kayo ang patuloy na magpapagaling sa aming mga minamahal na kapatid at mga kamanggagawa na ito. Dalangin po namin inyong idampi ang inyo pong mapagpagaling at mapagpalang kamay sa bawat isa sa kanila. Ganon din po aming idinadalangin ang aming kapatid na Romel Bobadilla. Kakatagpuin po ninyo ang kanyang pangangailangan ng lakas. Mihiling po kami ng inyo din po, Panginoong, pagkakaloob para po sa mga pangangailangan. Ang inyo pong probisyon sa lahat ng aspeto ay aming hinihiling, Panginoon, na maranasan ng aming kapatid na Romel at ng kanya pong buong sambahayan. Ganoon din naman po aming idinadalangin ang mga merong karamdaman sa mga tahanan ng iba't iba pong mga kapatiran. Ang mga may karamdaman ng mga bata, ang mga magulang, Panginoon, ay aming idinudulog sa iyo at hinihiling ang inyo pong pagpapagaling sa bawat isa po sa kanila. Hihiling din po kami, Panginoon, na makita po nila higit na ang karamdaman ay hindi lamang po sa na dapat pong idulog sa iyo ay ang karamdamang pisikal, kundi maging ang mga kalalagayang espiritual ng bawat sambahayan. Idinadalangin po namin na ang mga sambahayan ay magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya, magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo. Idinudulog po namin yun pong may mga trangkaso, may mga ubo, sipon, lagnat. Mihiling kami, Panginoon, ang inyong pagpapagaling sa bawat isa sa kanila. Ngayon din pong gabi, nais naming idulog ang mga kapatid po namin na nakakaranas ng kalungkutan sa iba't ibang mga kadahilanan. Mayroon pong mabibigat na mga suliranin at hamon na kinakaharap sa kanilang buhay. Panginoon, humihiling po kami ng kaaliwan na nagmumula sa inyo. Nawa
Makita po nila ang kapangyarihan ng iyong banal na espiritu at ang inyo pong banal na salita na magbibigay ng karunungan upang harapin anuman po kanilang sitwasyon at kalungkutan na nadarama. Ganoon din namin pong itinadalangin ang amin pong mga kaibigan at mga dati na pong nakasama sa iba't ibang mga gawain ng komunidad na ngayon po ay alipin ng kasalanan at tumatalikod at lumalayo sa iyo. Kahabagan po ninyo sila. Tawagin po ninyo, Panginoon, sila sa pamamagitan ng banal na spiritong makapangyarihang gagawa sa kanila pong mga buhay. Tulungan po ninyo silang makita ang iyong habag at pag-ibig. Tulungan niyo po sila na sa pamamagitan ng banal na espiritu ay magkaroon po, Panginoon, ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesus at makaranas ng tunay na kaligtasan. Panginoon, yun pong mga alipin ng kasalanang paulit-ulit, dalangin naming makita po ng amin pong mga minamahal na ito ang kanila pong landas at tinatahak ay hindi mabuti at papunta sa kapahamakan, kundi man nakakaapekto maging sa kanilang sambahayan. Dalangin po naming makita po nila ang kanila pong kalalagayan. Sila po ay magpakumbaba sa iyo at kilalanin ang iyo pong liwanag, kilalanin sa pamamagitan ng iyong tulong na kailangan po nilang maging malinis sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. At makita po nila na ang pag-asa ay ang buhay na walang hanggan sa iyo pong piling. Maraming salamat na ngayong gabi maaari po kaming mag-aral na magkakasama. Dalangin namin ang inyong gabay sa amin pong pag-aaral na ito, maging sa akin po na inyong lingkod na mamumuna. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng amin pong Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ngayong gabi at nais ko pong pasimulan sa pamamagitan po ng pagsasabi at pagbanggit na alam po nyo, bawat tao ay mayroon pong filosofiya sa buhay na kinikilala. O yun po mga batayan para sa kanyang pag-uugali, sa kanya po mga ginagawa, at ito po mga filosofiya na to ay mga tanggap po niya na konsepto na marahil natutunan po niya sa kanyang mga magulang, natutunan po niya sa kanyang mga pagbabasa, panonood, o mula sa ibang mga tao na kung saan yun po yung kanyang sinusunod bawat sandali ng kanyang buhay. Nakaugat po yun dun sa filosofiya na ito na kanyang natutunan. Sa atin pong kasalukuyang panahon, nakikita natin yung mga tao na lumilikha ng kanilang sariling mangmang na pananaw sa mundong ito na pansamantala lamang. Lumilikha po sila ng sariling sistema ng paniniwala na laban sa Diyos at lumalabag sa kanyang makapangyarihang salita. Halimbawa po, merong mga tao po ngayon na ang nagsasabi po na sila naman daw po ay mas madami pa yung kanilang ginagawang mabuti kaysa po sa kanilang ginagawang kasalanan, kaya okay lamang sila. Meron naman po na nagsasabi na sila po ay nagiging kabahagi ng mga gawaing pansimbahan ng iba't ibang mga ritual, kaya okay naman ang kanilang kalalagayan. Ang sinasabi po kadalasan ay ang mahalaga daw po ay hindi sila nakalilimot sa Diyos. At meron po naman na pilit na pinagtatakpan sa pamamagitan ng mga sakripisyo yung kanila pong mga pagkukulang at kanila pong mga kasalanan. Halimbawa sinasabi, sila naman ay nagkakaloob sa simbahan, okay? At yung sila naman daw po ay maraming mga sakripisyo para sa kanilang pamilya at para sa ibang tao. Meron po silang sistema na nilikha na taliwas at laban sa gusto ng Diyos, lumalabag sa makapangyarihang salita ng Diyos, at marahil hindi po nila alam, ito ay magdudulot ng tiyak na kapahamakan. Kaya nga po napakahalaga na kung ninanais ng sino man sa atin na magkaroon ng tunay, totoo at dihuwad na pag-asa, ay atin pong tignan ito mula sa salita ng Diyos na kailanman, sabi nga po sa binasang talata kanina, ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Diyos na nangusap at ibinigay ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ito po ay ating mapanghahawakan at ito ang magsisilbing tunay na batayan ng ating pag-asa. Nais ko pong tingnan natin ngayon ang isang bahagi ng Old Testament bilang panimula at ito po ay makikita natin dito sa awit 35.
at 6. Awit 36. At dito po ay nais ko pong basahin. Andiyan sa screen, maaari po kayong sumunod habang aking binabasa. Sabi po dito sa unang 4 na talata ng kabanatang 36 ng Aklat ng Awit ay ganito. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa kaibuturan ng puso, doon ito nagwiwika. Tumatanggi sa Diyos at ni takot, ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya'y isang dakila na. Ang akala niya, hindi batid ni Jesus ang kanyang sala. Kaya't kanyang iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay, masama rin ang ugali. At isa pang kasama ay ang laging inaakap ay gawaing mahahalay. Meron pong pangyayari o patuloy na nangyayari sa atin pong mga buhay na pagkilos ng kasalanan at ng mga makasalanan. Meron pong outside forces na po pwede nating sabihin na pinagmumula ng impluwensya na ito ng kasalanan. Andyan po yung demonyo na nanunokso sa atin, nagbibigay sa atin ng iba't ibang mga hamon sa buhay na ito. Sinasabi nga po, ang mga demonyo, ang mga diablo, mga mandaraya, si Satanas, ay parang leon na umaatungal na naghihintay ng kanilang masisila. Sila po ay madaya. Okay? At sila po ay ahas. Kagaya po ng ahas doon sa halamanan ng Eden. Meron din naman po na ang pinagmumulan po ng mga kasalanan at impluwensya sa ating buhay ay hindi po mga demonyo o diablong ito na mandaraya, kundi ito pong mundo na ito na ating ginagalawan. Talagang masama ang maraming tao at hinihila po tayo sa pagkakasala. Pero hindi lamang din po doon sa outside forces, maging yung ating sariling laman, yung ating sariling pita. Na madali para sa atin na madala ng mundo na ito, makinig kay Satanas at sa kanyang mga kampon, baliwalain ang Diyos at baliwalain ang makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. Kaya nga po yung iba, bagamat hindi po nila marahil nalalaman, ay lumalakad na po sila papalayo sa Panginoon at sila po ay mga rebelde sa Diyos. Kaya dito sa unang 4 na talata ng Awit 36 ay sinasabi po ang katotohanan na ito. Okay? Tingnan po natin yung susunod na slide. Maraming kasamaan sa ating mundo. Ito po ay dapat nating kilalanin. At nangyayari po ang kasamaan sa labas ng ating tahanan, sa loob ng ating pong mga sambahayan, sa loob ng tahanan, at maging sa ating sariling isip at puso. Tayo po ay alipin ng kasalanan. At wala tayong kayang gawin talaga para labanan sa ating sarili ang kasalanan po na ito. At ito ang nagpapahirap sa atin, ito ang naglalayo sa atin sa Diyos. Ito ang nagdadala sa atin sa isang kalalagayang hindi tayo nakalulugod sa Diyos. At ang kasamaan, ang mga kasalanang ito ay tumitiyak din na meron itong aanihin na kaparusahan sa hinaharap. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Sabi ng Panginoon, kung ano yung ating itinanim, yun ang ating aanihin. At kung merong mga kasalanan sa ating isip, sa ating puso, sa ating buong pagkatao, meron tayong mga desisyon na nagbaliwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita, hindi maaari na hindi natin ito pananagutan. Meron itong katapat na kabayaran. Sabi ito sa Aklat ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya paano ito? Dahil yung unang 4 na talata ay nagsasabi, bumubulong. Ano po, nakita natin. Sabi yung kasalanan nangungusap sa puso natin. Tapos may mga diablo, demonyo na sa atin ay nang iimpluwensya sa ating isipan. Ang mundong ito sa ating mga pinapanood. At maging yung ating sarili ay mayroong kahinaan na tayo nadadala ng ating sariling mga pita sa kasalanan. So, kinakailangan nating kilalanin maraming kasamaan sa ating mundo na ito. Pero tingnan po ninyo yung susunod na talata at yung sinasabi ng banal na salita ng ating Panginoon.
Tingnan natin yung kabanatang 36 at sumunod na mga talata po, talatang 5 hanggang 9. Ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay nasa mga langit. Ang iyong pagtatapat umaabot hanggang sa langit. Ang iyong katwiran ay gaya ng mga bundok ng Diyos. Ang iyong mga kahatulan ay dakilang kalaliman. O Panginoon, iyong iniingatan ang tao at hayop. Napakahalaga ng iyong kagandahang loob, O Diyos. At ang mga anak ng tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay. Sa iyong liwanag, makakakita kami ng liwanag. So purihin ang Panginoon. Dahil bagamat mayroong pagsalangsang, mayroong kasalanan, tayo ay malayo sa Diyos, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagpapakilala ng kaniyang kalooban. Siya'y may magandang loob para sa atin na kanyang mga nilikha. At opo, hindi lang sa mga taong kagaya natin, kundi sa buong sangnilikha. Sabi doon sa talatang 6, ang iyong kahatulan ay dakilang kalaliman, iyong iniingatan, tao at hayop man. Mabuti ang Panginoon sa lahat na sandali. At bagamat marami ang nangyayaring hindi maganda sa mundo po na ito, napakadami pa rin bawat araw na pagpapala ang Diyos na ibinibigay sa lahat ng tao. Meron tayong buhay, meron tayong lakas, umuulan, meron tayong tubig, sumisikat ang araw, napalalakas tayo ng liwanag na ito na nagmumula sa araw. Meron pa din kahit papaanong kapayapaan, meron mga gobyernong namamahala. Napakadami po ng ginagawa ng Panginoon na kabutihan. Kaya, tingnan natin yung susunod na slide. Bagamat maraming kasalanan sa ating mundo, kinakailangan nating pasalamatan na ang Diyos ay mabuti at may magandang loob sa buong sangnilikha. Napakagandang mga katotohanan dapat ay pinagbubulayan. So, ang tanong po, ano ang ating dapat na tugon sa kabutihan na ito ng Diyos, sa kanyang kagandahang loob at sa sitwasyon na ating kinapapalooban? Maraming kasalanan, tayo nahihila, nadadaya, pero mabuti ang Diyos. Ano ang ating dapat na tugon bilang isang tao na kumikilala sa buhay na Diyos? Ito po, sa Diyos manangan at magtiwala para sa kaligtasan. At kinakailangan nating labanan ang mga palalo at ang mga masasama. Panaligan natin hindi yung ating lakas, hindi yung ating sariling talino. Manangan tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa ginawa ng Diyos, sa ginagawa ng Diyos at patuloy na gagawin ng Diyos sa buhay ng mga kumikilala sa Kanya. At siya ang nag-iisang tagapagligtas natin at siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan laban sa lahat ng masasama at sa lahat ng mga palalo. Tingnan natin yung huling bahagi ng awit 36 na nagpapatunay sa katotohanan na ito, na yung ating dapat na tugon ng pagpapakumbaba. Ito yung kahilingan ng mga awit. Sabi niya, patuloy mong kalingain ang sayo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo, huwag tulutan na ako ay salakayin o ang mga masasamang gusto akong palayasin. Lahat silang masasamay masdan ninyo at nagupo. Sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Napakaganda po na pagtiwalaan ang Diyos na noon pa man ay tapat, hindi nagbabago sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga pangako, at tumitiyak na meron po tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan at maging sa bawat araw ng ating mga buhay. Kaya maganda po na pagbubulay para sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Tanungin natin ng mahahalagang mga katanungan na ito ang ating sarili. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos at sa kanyang pamamaraan lamang? O tayo ay nadadaya at
hindi natin marahil alam, siya, ang Diyos, at ang kanyang salita ay atin ang tinatalikuran. Ito po ay isang tanong na dapat na maging panuri sa atin. Nagtitiwala ba tayo talaga sa Diyos lamang na pamamaraan? Halimbawa, nagtatanong, meron tayong kagustuhan, gusto kong maging masaya, gusto ko na magtagumpay sa buhay na ito. So, may paraan ng Diyos at mayroong paraang itinuturo si Satanas at meron din tayo iniisip na mga sarili nating pamamaraan upang maisakatuparan yung mga gusto natin. So, ang tanong, kanino ka nagtitiwala? Sa iyong sarili? Sa kasinungalingan ng dyablo o sa Diyos? At sa pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? O baka tayo'y nadadaya na at hindi natin alam tayo tumatalikod sa kanya. So kung tingnan natin muli, ito pong bahagi ng awit 36 na tinignan natin kanina. Ito po na ngayon ay subversion ng ang Biblia. Ano po? Sabi po dito, napaka mahalaga ng iyong kagandahang loob, O Diyos, at ang mga anak na mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay. Ang iyong paiinumin sila sa ilog ng kaluguran, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay. Sa iyong liwanag makakakita kami ng liwanag. O ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila na nangakakilala sa iyo. Ayan, ano po? Ang daming binanggit po dito. Nanganganlong daw po yung mga kumikilala sa Diyos sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Nabubusog dahil sa katabaan o yung resource na meron sa tahanan ng Panginoon, yung kanya pong mga pagpapala, walang gutom. Paiinumin mula sa ilog ng kaluguran at meron pong tinatawag na bukal ng buhay. Walang kadiliman sapagkat puro kaliwanagan. At ito ay nagmumula sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tanong, ito po ba ay ating pinagtitiwalaan? Kaya yung tanong po natin kanina, next slide, ikaw ba ay nagtitiwala at may kagalakang manatili sa Diyos na bukal ng buhay? O may mga pagkakataon na pinagdududahan mo yung salita ng Panginoon, may mga pagkakataon na ayaw mong sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos kasi meron kang iniisip na mas makapagpapaligaya sa iyo o mas tama sa iyong paningin at mali ang Diyos, mali ang kanyang mga salita. Tapos inaaliw natin ang ating mga mangmang na isipan sa pagsasabi na makakabalik naman ako sa Diyos. Okay naman ako sa Panginoon. Hindi naman talaga ako nakakalimot. Pero madali na baliwalain ang Diyos at iwan ang katotohanan ng kanyang mga salita. O tayo ba yung tao na simula nang makita natin ang ating pagiging makasalanan, ang ating kawalang magagawa, ang ating kaliitan sa mundo na ito, at nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, ay nanalangin kagaya ng mga aawit sa aklat ng mga awit, verse 36 na binasa natin kanina na sinasabi, Panginoon, sa iyo lang, tulungan mo kami. Sa iyo lang ang aming kabusugan, kaya sa iyo lang ang aming pag-asa. Kasi po kung hindi, magandang paalala sa atin ngayong gabi, dito sa Jeremias, Kabanatang 2, talatang 11. Tayo po'y papunta sa mga bagong grupo ng mga talata. Ang sabi po dito, ito ay panulat ni Propeta Jeremias at ito po ay salita ng Diyos, kinakausap po ang bansang Israel. Ano ang sumbat ng Diyos sa bansang Israel? Ito po ang sabi, mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga Diyos kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang mga Diyos? Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan. At sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila. Sinusumbatan po ni Yahweh yung bansang Israel. Sabi niya, yung mga nakapaligid sa inyo na mga bansa, meron sila kinikilalang mga Diyos-Diyosan. Hindi naman totoo. Tumalikod ba yung mga tagasunod na mga huwad na Diyos-Diyosang ito? Hindi.
Pero kayo ika na kinalinga ng tunay na Diyos, ipinagpalit ninyo ako. Yan ang sumbat ng Panginoon. Ipinagpalit ako ng bayang ito na aking pinarangalan. Bayang pinili, itinaas mula sa wala. Pinalaki bilang isang bansa. At ano ang ginawa? Iniwan si Yahweh at sumamba sa Diyos-Diyosan. Tanong, ito po ba ay isang maliit lamang na kasalanan? Ang Diyos na kabanal-banalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nag-iisa ay baliwalain at talikuran? Hindi po ito isang maliit na kasalanan. Sabi po dito sa Jeremias, Kabanatang 2, yung susunod na talata, verse 12. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan, manggilalas kayo at manghilakbot. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Sabi dito sa susunod na talata, Jeremiah chapter 2 verse 13, kasi mula dun sa verse 12 sabi, manginig kayo, manggilalas kayo, manghilakbot kayo. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Tapos diniretso po niya, sabi dito sa verse 13, dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Una, tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay at humukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Yun daw po yung dalawang kasalanan na ating hihimayin po sa gabing ito. Tinalikuran nila ang Diyos, pagkatapos po, gumawa sila, humukay sila ng sarili nilang pamamaraan. Tinalikuran nila ang nagbibigay buhay na bukal at humukay sila ng balon na wala namang kakayahan na humawak ng tubig. Para pong mga broken cisterns, ginamit sa Ingles. Ano po? Sabi po dito, ipinagmamalaki ang mga basag na sisidlan na hindi kayang mag-ipon ng tubig. Hindi mapanghahawakan, magdadala sa matinding kauhawan. Walang makukuhang pag-asa, kailanman walang kapayapaan. Pero, nadaya. Inakala nila na kaya silang bigyan ng kabusugan at pawiin ang kanilang mga uhaw sa buhay. Alam po nyo, merong mga tao, naghahanap sila ng pag-ibig. Kung kani-kanino nilang tao hahanapin. Kung kani-kanino nila i-invest yung kanilang oras, yung kanilang salapi, para sila po ay mahalin, makaranas ng pag-ibig. Hinahanap nila kung kani-kanino. Pero yung Diyos na talagang nagmamahal sa kanila, hindi nila nakilala. Isa po ba tayo sa mga ganong mga tao na naghahanap ng pag-ibig? Kung kani-kanino natin ibinigay ang ating pag-ibig? Kung kani-kanino natin binigay ang ating mga sarili? Pero umuwi din tayong luhaan at nag-iisa at walang tunay na kaligayahan? Meron po, gustong maging matagumpay. At ngayon, yung iba hihibang pa rin dahil binibigyan sila tila ng tagumpay ng mundo na ito. Pero ang tunay na tagumpay ay yung pagharap natin sa Diyos. Ay meron tayong ipon na kayamanang panlangit at hindi mga kayamanang panlupa. Mali ang mga batayan. Meron po naman kung saan-saan naghahanap ng totoong kapayapaan. Pero ang kapayapaan sa gitna ng mga iba't ibang hamon, kahit pakaramdaman, ay sa Diyos lamang masusumpungan. So ang tanong, nananatili ka ba sa Diyos na bukal ng buhay? O ikaw ay nagmamalaki sa iyong mga hinukay na mga sisidlan o ginawang sisidlan pero wala namang kakayanan na makaipon ng tubig? Kagaya po ng balon doon sa susunod na larawan. Naghukay kayo, nagpagal kayo, nagpawis kayo, pero walang kakayanan na makaipon ng tubig. Ano po ba yung uri ng pamumuhay sa sirang tipunan ng tubig? Ano ba yung ibig sabihin po na o paano ba nakikita yung pamumuhay na tumatalikod sa Diyos at nananampalataya doon sa wala namang kakayahang makapag-ipon? Una, ito po ay pagtalikod at pagre-rebelde sa Diyos sa kanyang katangian, karapatan, at kapangyarihan. May sinabi ang Diyos, ayaw. May sinabi ang Diyos, may iniuutos ang Diyos, pero ayaw sumunod.
Alam po ninyo, yung kasalanan po ni Adan tsaka ni Eva, may sinabi ang Diyos upang patuloy sila makaranas ng pagpapala, magandang buhay, kasiyahan doon sa halamanan ng Eden. Pero nagkaroon sila ng lakas ng loob na suwayin ang gusto ng Panginoon. At nakinig sila sa serpiente doon sa ahas. So, ano yung pamumuhay na doon po nakaasa sa mga sisidlan na basag at walang kakayanan na maghumawak ng tubig? Ano ba yung pamumuhay na pagtalikod sa bukal ng buhay? Yun pong talikuran ang nag-iisang makapangyarihang Diyos. Talikuran ang kanyang katangian, talikuran ang karapatan niya sa ating buhay, at talikuran po ang kanya pong kapangyarihan. Baliwalain. Pangalawa, ito po yung pagtitiwala sa sariling kapasyahan na ugat ay kamangmangan at nagdudulot ng kapahamakan. Paniwalang-paniwala tayo sa ating sarili. Galing na galing tayo, bilib na bilib tayo sa sarili nating pamamaraan o doon sa tila nangyayari maganda sa buhay ng iba. At hindi natin makita ang Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang banal na salita. Sino ang ating pinagtitiwalaan sa ating mga pagpapasya? At yung pangatlo, ito po yung pagpapagal na walang saysay na nauuwi sa kahihiyan at kahatulan. Opo, yung, di ba, nakakahiya yun eh. Naranasan niyo na po ba na kumain po halimbawa sa Jollibee o sa McDonald's, kung alin man doon ang paborito po ninyo? Pagkatapos nung kayo po ay dala-dala nyo na po mula doon sa counter na ilagay po yung inyong mga na-order, nung umiinom po kayo, tumutulo po at malakas ang pagtulo nung inumin na inyo pong nabasa yung inyong t-shirt, yung inyong pantalon, nabasa yung inyong damit, kundi man na pati yung inyong mga katabi, yung inyong mga kasama inaapekto rin, hindi po ba nakakahiya? Kasi yun pong lalagyan ay sira. Okay? Di ba kahit sa mga nagmamaneho, yung sasakyan, pag may tumutulo yung langis, ito po ay hindi magagandang mga karanasan. At ito po ang itinuturo sa atin dito. Tinatalikuran siya na makapagbibigay ng kapayapaan, kagalakan at katagumpayan, at meron tayong pinanghahawakan na wala namang kakayanan na magkaloob nito sa atin. Hindi maliit na bagay ang talikuran ng Diyos. Ano ang sabi dito sa Jeremiah chapter 2 verse 19? Ito po ang sabi. Paparusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahama ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod kay Yahweh na iyong Diyos. Ako ang Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang nagsasabi nito. Ito po ay pananalita ni Yahweh sa bansang Israel dahil sa kanilang kasalanan. At sinasabi po na makikita ninyo ang bunga ng inyong pagtalikod sa akin at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At alam po niyo, nagsalita sa kanila si Jeremias. Pero ayaw po nilang maniwala. In fact, ang lalakas pa nga po ng loob nila na sabihin na, hindi, pinatawad na kami ng Panginoon. At hihingi nga kami ng tulong sa Ehipto. Tapos, sasalakayin namin yung Babylonia. Ito yung aming paraan. Tutulungan kami ng Diyos. Sila po ay hibang sa kanilang sariling pamamaraan. Pero sabi ng Panginoon, mali. Tinalikuran ninyo ako. Mararanasan nyo kung gaano kapait. Ang pinakamaganda, pagtiwalaan ninyo ang aking katangian, pagtiwalaan ninyo ang aking pamamaraan. Alam po ninyo yung malapit at magandang relasyon sa Diyos, kung ano po ang ibig sabihin. Ito po, ang malapit at magandang relasyon sa Diyos ay higit kaysa anumang relasyon at kalapitan na meron tayo sa iba. Natanong mo na ba yung iyong sarili? Sino ang iyong pinakamamahal? Sino ang pinakamahalaga para sa iyo? Well, maganda po pag nasagot natin na ay mahalaga si tatay, si nanay, ang asawa, ang anak, mahalaga yung mga kaibigan. Maganda naman yan. Pero pag tinanong tayo,
kung anong pinakamahalagang relasyon sa atin. Ang pinakamahalaga at pinakamagandang relasyon sa Diyos ay pagsasabi natin, ang Diyos ang pinakamahalaga. Siya ang aking buhay. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Mawala na ang lahat, wag lamang ang Panginoon. Pangalawa, ito'y personal at hindi makakamtan sa pamamagitan ng pakikisakay lamang. Hindi sa pananampalataya ng iyong magulang, ng iyong kaibigan. Hindi dahil yung iyong pangalan ay nakalagay sa membership, kundi isang tunay na pagpapakumbaba at pagkilala sa Diyos at sa kanyang banal na salita. Hindi yung nakasabit sa estribo, kundi nakaupo na komportable sa loob. Ano po? Tunay na karanasan at tunay na pagmamahal sa Panginoon. Pangatlo, nahuhubog at lumalalim sa pamamagitan ng pagsasalita ng Diyos sa atin at ng ating makabuluhan at malalim na pananalangin sa Kanya. Ang tanong, meron ka ba ng ganitong magandang relasyon sa Diyos? Magsama-sama po tayo. Magtulungan tayo habang nasa pansamantalang mundo na ito. Habang naglalakbay tayo. Magtulong-tulong tayo. Sa tulong ng banal na Espiritu sa komunidad ng mga mananampalataya, magsama-sama tayong magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Sabi ng isang artikulo sa Focus on the Family, having an intimate relationship with God means realizing that abundant life will never be found in another person. Kahit pa po mahal na mahal natin ang ating magulang, yung ating pong asawa, yung ating mga anak, ang buhay na matagumpay at pinagpala, hindi masusumpungan sa tao o kanino paman. Ito'y sa Diyos lamang masusumpungan. Sabi ng isang kilala na scientifico, ang hindi alam ng iba, siya ay mananampalataya din, si Blaise Pascal. Sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of every person which cannot be filled by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Merong bangin sa buhay natin. Napakalalim, hindi kayang punuan ng kahit na sino at ng kahit paano. Kasi po, ang bangin na ito, tanging Diyos lamang na lumikha sa atin ang makapupuno. Ang tanong, naunawaan na ba natin ito? Ang kahihinatnan ng mga pinagpagurang balon, ngunit sira at walang kakayanang magtipon ng tubig ay tatabunan upang maging libingan o basurahan. Walang silbi po yung mga ginagawa natin. Mauuwi yan sa wala. Basurahan o libingan. Sa ganitong pagtalikod at pagre-rebelde sa Diyos, hindi maaaring masiyahan kailanman ng tao. Ito'y isang sumpa. Wala siyang pag-asa na matatanaw dahil sa kanyang kalalagayang makasalanan at isinumpa. Ito po ay warning sa bawat isa sa atin. Sa mga mangmang pa rin nahahanap ng kaligayahan, pagmamahal, katagumpayan, liban sa Diyos. Ito po ay isang sumpa ha. Wala pong pag-asang matatanaw sa mga bagay po na yan na makasalanan at isinumpa. Ngunit, mga kapatid, dahil sa habag at biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, isang bukal ang ngayoy dumadaloy. Ito'y buhay na tubig na dinisenyo upang masiyahan ang pinakamalalim na pananabik ng iyong kaluluwa sa Kanya. Ang pinakamalalim na pangangailangan, ang pinakananais mo, ang iyong mga pananabik ng iyong kaluluwa, may katugunan sa Diyos. Ang buhay na tubig na ito ay nakaugat sa hindi nagbabagong katangian, otoridad ng salita ng Diyos na nagbibigay ng isang batayan kung saan maaaring magtaguyod ng buhay. Ang buhay na tubig na ito ay natatanging pag-asa. Nagawa sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus upang matubos ang kasalanan ng lahat ng kanyang anak. Pakanaisin natin ang malalim na inumin mula sa buhay na tubig na ito at kamtin ang biyayang buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos, ito po yung sabi ng Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus,
Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit, ang sino uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, patuloy na bubukal, magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Doon sa John chapter 7, ito ang sabi ni Jesus. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, sumampalataya ka na ba sa Panginoon? Nasa iyo na ba ang espiritu na lumilikha ng kaibahan? Yun ang aming hamon at yun ang aming dalangin. Ang tayo magpakumbaba at sabihin sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanyang ginawa para sa kaligtasan at ang nais natin ay ang kapuspusan ng Kanyang espiritu sa ating buhay. Sabi sa aklat ng Tito, Kabanatang 3, bilang huling talata ngayong gabi, hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Maganda po na suriin natin ang ating mga sarili ngayong gabi. Kinikilala ko ba ang manlilikhang Diyos na may karapatan sa aking buhay? O tumatalikod tayo sa Kanya? Pangalawa, pinakikinggan at sinusunod ko ba ang salita ng manlilikha na may karapatan? O madaling baliwalain sa atin ang salita ng Diyos? At pangatlo, pinagtitiwalaan ko ba tanging si Jesus lamang para sa aking kaligtasan? Awitin po natin ang ating responso. Ay pa'y manalangin. Kayo po, Panginoon, ang higit naming kailangan. At kayo lamang ang aming kailangan sa buhay po na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpakumbaba at kilalanin ang iyong kadakilaan, kilalanin ang iyong kapangyarihan. Tulungan niyo po kami supilin ang aming sarili. Tulungan niyo po kami na huwag tumalikod sa iyo. At sa pamamagitan ng Espiritu, kami manampalataya ng buo at maglingkod sa iyo ng may katapatan. Kahabagan po ninyo ang bawat isa sa amin na kabahagi ng pagtitipon na ito virtually ngayong gabi. Ang iyong mga salita ay tumimo sa isip at puso ng bawat isa. Tulungan niyo po kaming maabot ang aming mga sambahayan na kilalanin ka at maglingkod sila sa iyo.
lahat sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po, Brother Rex, sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Wala po kaming ibang hangad, kundi ang bawat isa na naririto nakapakinig ng mabuting balita ay tunay na masumpungan po na nagtatapat. Sige po, ang ating pasasalamat kung kayo po ay napagpala sa gabing ito. Malaya po kayo mag-unmute, mag-raise hand o kaya naman ay mag-message sa ating chat box. Sorry po, 8:03 na po. Pero marami po tayong natutunan. Sige po, sino pong nag-unmute? Meron po ba? Salamat po sa ating mga kapatid na nagpagal at nagkaroon ng bahagi sa gawain ito. Salamat kila Kuya Lito, Ate Rachel, Ashley, sa ating C4M3, sa ating mga pastor, Brother Roy and Brother Rex. Maging sa ating Google Meet, 61 po tayo dito kanina at sa ating Facebook Live, meron po tayong 16. Kung wala na po, sige po, mag-open cam po tayo para sa ating picture taking. Okay po, wait po natin yung iba. Ayan, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po sa bawat isa. God bless po. See you po Okay, tomorrow. maraming salamat. Thank you po. God bless po.